Ayan, hello Ma'am Wendy, hello to Tutor Wendy. Ayan, happy Monday sa inyong lahat, learners, teachers, and parents. Good afternoon everyone. I am once again Tutor Eric, saying that biology is fun and terrific. And I am your tutor, Wendy, and I believe that general biology will come in handy. And together, let us explore life's mystery through the General Biology 1 tutorial here at Itulay. Yan. So, kamusta, Sir Eric? Kamusta? So, Okay lang malamang po. marami na yung nangangamusta dahil sa naranasan natin kagabi ng mga taga-Luzon, di ba? So, kamusta po ang lahat after ng lindol? Naramdaman mo ba yun, Tutor Eric? Ako hindi Ayan, eh. hindi po Tulog-tulog lang. masyado kasi tulog po ako nung Tulog 1 tulog a.m. na Pero tulog ako. ayun, So, dapat every time ay handa tayo sa mga ganoong klase ng sakuna. So we just Expect hope the na unexpected. lahat sir ay safe. Safe ang lahat sa kabila ng nangyari sa dito sa atin sa Luzon ah, kagabi. Okay. So sir, batiin muna natin yung ating mga early birds sa ating comment Ayan. section. Ayan, good afternoon, good day daw from Corinne Mondehar. Good afternoon sa iyo. And ayan, good afternoon from Elena Remorosa. Elena Gil Remorosa from 12 Andromeda ng Davao City. Ayan. And Suki good natin afternoon yan din sir. kay Patrick Repaso. Yan, Ayan, good sa ating mga afternoon sa suki. inyo. Good afternoon. Okay po. So again, I am Tutor Wendy from SDO Cavite Province, together with your Tutor Eric from SDO Caloocan, and our mentor Tutor Tony, na magiging guide ninyo in General Biology 1 every Monday, 4:40 to 5:20 in the afternoon. So, before we start, check muna natin kung ready ba tayo. Ready your pen and paper for jotting down notes. So, listen, learn, and participate. Pwedeng-pwede pong i-like, i-heart, and i-share ang ating session for today. And of course, sali po kayo sa aming mga activities and by typing in your answers sa ating comment box. And lastly po, respect one another. So, lalo-lalo po sa ating comment section, be respectful and spread lang po tayo ng ating good vibes. So we are now in Tutor Eric, ano po ba ang topic natin? Ayan, tayo ngayon ay nasa quarter 1, week 3 ng General Biology 1 and we will be discussing about cell cycle and its regulation. Okay, so before we begin, konting trivia muna tayo. So, kahapon, September 26, we celebrated the World Environmental Health Day. Dito sa Philippines, ang ating tema ay kaligtasan at kalusugan sa kapaligiran, bida sa pagbangon ng lipunan. So, very timely po ito, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Dapat pinag-iisipan natin, Tutor Eric, kung paano tayo Yes, makakatulong Ma'am sa Wendy, true. environment. Dahil ngayong pandemic, sir, ay napakalaking threat sa environment yung mga naiipon nating basura from the PPEs, especially sa ating mga face mask. So, siguro, And also, ang kalikasan ay merong impact sa ating kalusugan. kalusugan, tama yan. So, mag-isip tayo ng sarili nating paraan para makatulong tayo sa ating kalikasan. Okay? And isa pang trivia, meron po tayong featured scientist of the week, si Robert Jeffrey Edwards na nagse-celebrate ng kanyang birthday today, Birthday. September 27. So, si Sir Robert, kasama ng kanyang colleague na si Patrick Steptoe, ang nag-perfect ng tinatawag na in vitro fertilization of the human egg. At dahil sa kanilang mga contributions, si Sir Robert ay naging recipient ng napaka-prestigious na Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2010. Yun nga po ay dahil sa kanyang works in vitro fertilization. Okay, so siya ang ating featured scientist of the week na may kinalaman din naman yung kanyang mga nagawa sa ating magiging topic. Discussion So, mamaya. yes, okay. So for our learning competencies, we are guided by our MELC. So characterize the phases of the cell cycle and their control points. And ang ating specific objectives para sa hapon na ito is to identify the events that take place in each phase of the cell cycle and to differentiate among the cell cycle checkpoints.
Ayan. So, balik-aral muna tayo sa ating mga natutunan noong nakaraang linggo. So, last week, we have discussed about the types of cell, which are the prokaryotes and the eukaryotes. Generally, ano ang pinagkaiba nila? Ang kanilang main difference is the presence of the nuclear envelope. So ang ating prokaryotes, meaning uh, s- ang ating prokaryotes, these are organisms without nucleus. Ang meron sila ay nucleoid, at ang ating eukaryotes, U stands for true and karyote meaning not. So they are cells na kung saan sila ay merong tinatawag na true nucleus or nucleus na nakabalot sa isang nuclear envelope. Also, last time we have discussed about cell specialization. So ano nga ba yung tinatawag natin na cell specialization? The cell specialization or differentiation ay yun yung process na kung saan yung mga generic cells natin or yung ating stem cells ay nagdi-differentiate para maging isang specific type of cell. So example natin ito, yung ating zygote after ng fertilization, okay? Most of those, all of those cells after ng fertilization will later specialize and differentiate para mag-form ng ating mga body cells. And we have also discussed about cell modifications na kung saan ito yung mga adaptations na ina-acquire or mga changes na na-acquire ng cell, ayan, after cell division that aids them in various and beneficial ways. So, ito yung more on pagmamodify ng kanyang mga structures such as yung ating sperm cell na kung saan yung most of the cytoplasm ay napupunta doon sa kanilang tail. Now, punta tayo ngayon sa ating discussion. Last time, nitong mga noong ating unang week ay tayo ay natuto ng ating theories ng ng cell theories. So we have discussed that all organisms are made up of cells. Some are unicellular and multicellular. We have discussed the prokaryotes and eukaryotes, and we have discussed that the cells are the basic unit of life dahil siya ay pinakamaliit na unit na nag-exhibit ng characteristics of life, and at the same time, it aggregates to form structures such as the tissues and the organs. And of course, ang magiging highlight ng ating discussion ngayon ay ang all cells come from free existing cells. Okay, ito ang ating magiging focus ng ating discussion ngayon. Ano nga ba ang kahalagahan nitong all cells come from pre-existing cells? So we will be discussing now yung ating tinatawag na cell cycle. So ano ang kahalagahan nito? Ang ating buhay, tayo ay nagsisimula as a zygote. So kapag ang ating sperm cell at ating egg, they meet and they unite, okay, makakabuo tayo ng zygote. At ang itong zygote na to ay eventually magmumultiply siya through cell division at makakapag-form later ng organisms. So ito yung concept na sinundan ni Sir Robert Edwards kanina sa kanyang in vitro fertilization. And also, tayo din, ano pa ang significance itong all cells come from free existing cells ay itong ating repair ng ating damaged tissues. Yung ating mga cells, kapag tayo ay nasusugatan, kapag tayo ay nasasaktan, eventually, we will have a mechanism to repair our damages, that is through cell division. So kapag tayo ay nagkaroon ng sugat, eventually, ang sugat ay naghihilom through the aid of our cell division na nangyayari sa ating skin cells. And to understand more, bakit nga ba nagkakaroon tayo nitong ng ating cell division for our repairs, we will be discussing about the cell cycle. Ano nga ba ang cell cycle? So basically, the cell cycle, it is the series ng events na nangyayari sa isang cell from one division to the next. So itong cell natin na ito kapag nag-undergo ng cell division at yung next preparatory phase niya para sa susunod na cell division, yung lahat ng process na nandoon, yun ang kabilang natin sa cell cycle. So isa-isahin natin kung ano yung ating bumubuo sa ating cell cycle. Generally, the cell cycle, it is generally divided into two, which is the interphase and the mitotic phase. Sa interphase, ito yung phase na kung saan ang ating cell ay naghahanda para sa kanyang cell division or sa ating mitotic phase. So it undergoes growth and synthesis of DNA. And yung atin namang mitotic phase, ito yung phase na kung saan nag-undergo ng cell division proper yung ating cell. So interphase, it is composed of the G1,
S and G2 phase, while our mitotic phase is composed of the prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Other references cites that cytokinesis ay another stage ng ating mitotic phase, but some references include cytokinesis doon sa ating telophase. Cytokinesis, ito yung mismong pag-divide ng ating cytoplasm. So let us go to the details of each phase ng ating cell cycle. Okay. So, ayan, nandiyan si Tutor Tony. Hello, Tutor Tony. Hi, hello po. Happy Good Monday, Tutor Wendy and afternoon. Tutor Eric. Good Happy afternoon sa inyo. Monday, Tutor Tony. Tutor Tony, Ayan, so, kamusta ka kagabi? Naramdaman mo ba yung lindol? naku po, may bihira Tulog. po ako makaramdam ng ganyan kasi Oo, sobrang... no? Pare-pareho tayo, Tutor Tony. No? I think sa Cavite, ma'am, no? Ramdam daw po Ayan. sa Cavite, sa Yes, area malakas ninyo. talaga daw dito, sir, sa mga nakaramdam. Ako hindi ko rin naramdaman. Ako'y tulog na tulog. Manhid na ba tayo? Ayan. Oo. Laging pagod, Yeah. no? Opo, I ang hope himdig that ng we are dulo. all safe. Yes, safety pa rin Yes. syempre Ayan. ang very important. Ayan po. So we are now on week number 3. We're talking about the Yes, different Tutor Tony. checkpoints no sa cell cycle, and I think nag-start na si Tutor Eric sa kanyang discussion. So take it away, Tutor Eric. Ayan, at punta naman tayo sa unang phase ng ating interface, which is the G1 phase, or also known as the first gap. Bakit nga ba gap ang tinawag sa kanila? Because at the time na nung ito ay pinag-aaralan, it is observed na yung cell ay parang wala siyang ginagawa. So parang kung hindi siya nagde-divide ay para siyang walang ginagawa. But subsequent Petics lang. discoveries ay napatunayan na merong mga activities ang ating cell. So ano ang nangyayari sa ating gap 1 or yung ating first gap? It is the phase na kung saan yung ating cell ay nag-i-increase in size at nag-i-increase ng volume. So lumalaki ang ating cell. And one reference tells that yung paglaki ng cell is about to double its size. Bakit ito nagpapalaki ang ating cell at this gap 1 phase? So that ito ay merong enough size kapag ito ay nag-undergo ng cell division. And also, aside from the increase in size and volume dito sa ating gap 1 or yung ating G1 phase, yung mga carbohydrates, lipids, proteins, enzymes are produced in preparation for the S and M phase. So bakit kinakailangan itong mga proteins na ito at saka yung mga carbohydrates? Dahil ang ating cell ay mangangailangan ng energy at dahil nga siya ay magdi-divide later. So kinakailangan sa ating mga activities ng cells at hanggang sa ating mga organs ay nangangailangan ito ng energy. So, how is the gap 1 phase regulated? Ngayon, sa ating bawat phase ng cell cycle, meron tayong tinatawag na mga checkpoint. Ano itong mga checkpoint na ito? Kung kayo ay nadaan na doon sa mga checkpoint na tinatawag, it is pinapahinto yung sasakyan doon. To check kung ano yung laman ng sasakyan. So, similar to those checkpoint, ang ating checkpoint ay nagsisilbi to ensure that there is an ordered progression through the cell cycle. So, kung merong mali na nakikita, there is damage na makita dito sa ating cell, during our cell cycle, it will go sasabihin dito sa checkpoint o stop yung ating process ng cell cycle. Otherwise, kung lahat ng requirements ay nami-meet, magko-continue lang ang ating cell cycle. So, tignan natin ang unang checkpoint ng ating cell cycle, which is the G1 checkpoint or otherwise known the G1 to S transition checkpoint. It is also known as the restriction point sa ating mga yeast. So, ano ang nangyayari sa ating G1 checkpoint? Ang ating cell ay nagko-commit na mag-divide provided na merong sapat na nutrients, again dahil mangangailangan ng energy ang ating cell cycle process, ang ating cell division, at kung tama na yung laki ng ating cells. Ngayon, dito din sa ating kung mga damage sa DNA ay i-check. So, dapat walang damages ang DNA kapag nag-proceed ito sa cell cycle.
Now, kung makikita natin, meron tayong tinatawag na stimulating proteins at meron tayong tinatawag na inhibiting proteins. Ang stimulating proteins, sila yung mga proteins na nagsisignal na magtuloy lang ang cell cycle, at yung ating inhibiting proteins, ito yung mga proteins na nagsasabi na ihinto natin yung cell cycle kasi merong tayong damage na nakita or merong requirement na hindi na-emit. So these are what we call as the regulators of the cell cycle. So tingnan natin ano ang stimulating protein natin sa ating G1 checkpoint. We have here the growth factors. Ano ang growth factors? These are the substances sa ating cell na nagpo-promote na dumami yung ating cyclin. And yung ating cyclin at saka yung ating cyclin dependent kinases, sila ang nagre-regulate ng ating cell cycle. So halimbawa ito si cyclin, tapos ito naman si ating cyclin dependent kinases, they will combine so that they can function sa paglalagay ng phosphate doon sa ating iba't ibang mga proteins at saka yung ibang ating mga materials para na magsasabi na ituloy ang cell cycle. So that is how our cell cycle is regulated. So si cyclin and CDK ay magfo-form ng complex na maglalagay ng phosphate at magsisignal na magtuloy ang ating cell cycle. We also have our inhibiting proteins. One is the p53 protein na kung saan kapag merong damage sa DNA, sasabihin niya, oy, tigil ang cell cycle. Merong damage na kinakailangang i-repair sa ating DNA. Kung ang ating damage doon sa cell ay hindi na siya mare-repair or it is damaged beyond repair, maaari nang mag-signal na mag-self-destruct yung ating cell or yung tinatawag nating apoptosis or programmed cell death. Okay? And we have also our retinoblastoma protein or yung tinatawag natin na RB. Ano ang inhibiting na action niya? So kapag nakita na kulang yung nutrients at saka yung materials natin for cell cycle, isi-signal ng retinoblastoma protein na oops, hindi tayo pwedeng magtuloy ng cell cycle. Ayan, and that is our regulation of the G1 phase. So ating G1 checkpoint. Now, let us proceed naman sa ating susunod na phase. Ito ang pinakamadaling tandaan sa lahat, yung ating S phase. Kasi siya lang yung nag-iisang S at ayan, S stands for synthesis. Ano ang sinisynthesize? Yung ating DNA. DNA na ipapasa mamaya sa ating mitosis or meiosis ay nai-replicate. So, yung ating DNA, it is composed of two strands. So, yung strand na yan ng DNA, maghihiwalay ang dalawang strand, and from that two separated strand ay mag-a-add ng mga other bases ng ating DNA para mabuo yung ma-replicate yung ating DNA or makagawa siya ng panibagong copy. Etong DNA replication ay nai-discuss natin sa ating grade 9 science. Okay, so we are familiar with this DNA replication, the process in which DNA make a copy of itself. So paano din ito inire-regulate? So let's proceed with our next phase ng ating cell cycle. We have now our G2 phase. Yung kanina is ating S phase. Ayan, merong checking mechanism yung ating DNA kung ito ay nai-replicate ng tama yung ating DNA. Otherwise, meron tayong checkpoint ulit mamaya para to check yung mga errors. So ano naman ang nangyayari dito sa ating G2 phase? Kagaya ng ating G1 phase, kanina mag-i-increase ng size and volume ang ating cell. So paano siya naiba dito sa ating G1 phase? Okay, ang G2 phase, dito nangyayari yung pagre-replenish ng energy at saka yung synthesis natin ng tubulin dimers. So ano yung replenishment of energy? Bakit kinakailangang may pag-replenish ng energy? Kasi nagamit na niya kanina ng ating cell doon sa ating synthesis phase. So kinakailangan ulit ng energy para naman doon sa ating mitotic phase. Yung ating tubulin dimers, ito yung ating substance na magbubuo at saka magsisira ng ating microtubule. So magkakabit-kabit siya or magdudugtong-dugtong to form our microtubules.
Ayan. So, let us proceed. Meron din tayong tinatawag na G2 checkpoint or yung G2 to M transition checkpoint. So, ano ang chine-check dito? Yung lahat ng DNA ay dapat completely at saka correctly na nai-replicate. Bakit chine-check? Kasi kapag may error dun sa ating DNA at hindi kompleto yung pagkaka-replicate sa kanya, yan, mauulit yung error doon sa mga cells na mapoproduce kapag nag-cell division tayo. Ayan, damages sa replicated DNA are checked. Kaya nandyan ulit ang ating P53 protein na kapag merong damage sa DNA ay magsisignal na stop ang cell cycle. And nandyan ulit ang ating cyclin and at ang ating CDK para i-signal na mag-continue ang ating cell cycle. And ayan, kung tama yung size ng ating cell at sufficient ang nutrients ng ating cell at this point ng ating G2, magpo-proceed siya sa M phase natin or yung ating mitotic phase. Ayan. So, punta na tayo ngayon. Tapos na tayo sa interphase. We will be discussing now yung ating mitotic or yung ating M phase. So, let's have a review. Etong mitosis ay na-discuss sa atin nung tayo ay grade 8. So, which is the correct order of the stages ng ating mitotic phase? Is it A? Ayan, anaphase, telophase, metaphase, prophase? Or is it letter B? Telophase, metaphase, prophase, anaphase, prophase, or letter C, metaphase, prophase, anaphase, telophase, or is it letter D, prophase, metaphase, anaphase, telophase? So ano po ang mga sagot nila, Ma'am Wendy? Ayan. So, sir, habang inaantay natin yung sagot nila, hi muna po dun sa ating mga suki, ang grade 12 Andromeda. Yes, ng Davao City. So, ayan, sir, sumasagot na sila. At lahat sila, ang sagot nila ay letter D. D daw po, Tutor Eric. Ayan. So, ang sinasagot nila ay letter D. Yes, letter D po. Mahusay, letter D. Tama ba sila, Ayan. Tutor Eric? Tama ang kanilang sagot. Ayan. Ang gagaling talaga Hello, Ma'am Wendy, Tutor Wendy. Yes, Ayan. sir. So let us continue with our discussion ng ating cell cycle. So we will now proceed with the mitotic phase. So kagaya nga na sinabi natin, PMAT, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Ano ang nangyayari dito sa apat na stages natin ng ating mitosis? So sa prophase, yung kaninang DNA na na-replicate natin doon sa ating S phase, sila ay magko-condense para makabuo ng tinatawag natin na chromosomes. And at the same time, yung ating nuclear envelope na bumabalot sa ating nucleus ay magde-disintegrate para tayo ngayon ay para makapag-prepare na tayo sa ating cell division. Now, dito sa ating susunod na phase, yung ating metaphase, ayan, bali yun nga pala, before tayo mag-proceed sa ating metaphase, sa prophase din nangyayari yung nababaklas yung ating mga cytoskeleton so that ang makakapag-produce tayo ng spindle fibers na gagamitin para sa mga susunod na phase. Now, ano naman yung susunod nating phase? Ang susunod nating phase ay ang metaphase. Yung ating metaphase, ito yung phase na kung saan yung ating mga condensed na chromosome ay maa-align sila doon sa gitna ng ating cell na tinatawag na equatorial plate. So ayan, kailangan nasa gitna dyan sila doon sa may gitna para yung spindle fibers ay kumabit sa kanila ng pantay. Okay? And doon sa ating anaphase, ana means separate, yung ating chromosomes ay magsa-separate dito sa ating anaphase. And doon sa ating last phase ng mitotic phase ay yung prophase, ay mabubuo ulit yung ating nuclear envelope. So meron na tayong dalawang nucleus. Cytokinesis will follow na kung saan yung ating cytoplasm mismo ay magdi-divide para makabuo na tayo ng dalawang daughter cells. Okay, let's proceed with our next phase. Okay, meron din tayong checkpoint
checkpoint sa ating M phase. So we have what we call as the M checkpoint or yung tinatawag natin na mitotic spindle checkpoint. So para saan? Bakit meron tayong spindle checkpoint? So ito ay nangyayari tuwing metaphase ng ating mitotic phase kung saan chine-check kung yung lahat ng spindle fibers ay naka-attach doon sa ating kinetochores noong ating chromatids. So sa gitna ng ating chromatids ay merong kinetochores, ayan, na nag-hold dun sa ating chromatids. Kapag na-check na tama yung pagkakakabit ng ating spindle fibers dun sa ating kinetochores ng ating sister chromatids, yung anaphase promoting complex cyclosome ay isisignal niya na yung proteins na nandoon sa kinetochore ay mag-disintegrate para makapaghiwalay yung ating sister chromatids sa anaphase. Yung ating namang inhibiting protein, yung ating mitotic arrest deficient proteins, kapag nakita na hindi tama yung pagkakakabit ng spindle fibers doon sa ating sister chromatids ay isisignal na stop yung ating mitosis. So that is the checkpoint ng ating cell cycle. Okay, so let's have the last one, yung tinatawag natin na G0 phase. So some cells, ayan, kapag natapos na yung ating mitosis, nakapag-divide na siya, it's either babalik siya doon sa may G1, especially kung very actively dividing ang ating cells such as our skin cells, pero mayroong mga cells sa ating katawan na kung saan ay hindi na ito nagdi-divide. Yung tinatawag nating resting or non-dividing phase or yung simply the phase na hindi nagpe-prepare para mag-divide ang ating cell ay yung tinatawag natin na G0 phase. Meron tayong mga cells sa katawan na nag-undergo ng G0 phase. One example ay yung ating neurons ng brain at saka ng spinal cord or ng ating central nervous system. So again, G0 phase is our resting stage or non-dividing stage. Okay, let's have our activity. Ayan, na ipapacilitate naman ni Tutor Wendy. Okay, so i-apply na natin yung mga naituro ni Tutor Eric. So we have an activity. All you have to do is to identify the regulators of the cell cycle. So if the protein stimulates or if it inhibits a process that occur during the cell cycle. So all you have to do is to type stop if the protein is an inhibiting protein and type go if the protein is a stimulating protein. So of course, lahat kayo ay enjoyed na sumali sa ating activity. Just comment down your answer. So the first protein is P53 protein. So ano kaya siya? Is it a stop or a go? So type your answer sa comment box. Tutor Tony, may mga nakita po akong bagong viewer natin. Oh. Batiin po natin. Yes po ma'am, sige, while waiting for the answers. Yes, oo, habang inaantay ang mga sagot sa P53 protein, si Renz Cañete from Malolos Marine and Fishery School and Laboratory. Malolos, sir. Si Sara Nambio from Marinduque. Wow, good Belinda afternoon po. Mancinido from Dumagdag Integrated School, Camarines Norte. Si Sheila May from Sarangani. So may mga sumasagot na sa number 1. It is a go daw po. Go. Protein. Tama kaya? Go ba yung P53? Meron din naman sumasagot ng stop. Sabi ni Maylene, stop daw. So ano kaya ang sagot? Ang sagot ay, it is an inhibiting protein. So dapat siya ay stop. Okay, how about number 2? We have the cyclin or the CDK complex. Okay, number 2 na po. Ano po ang inyong mga sagot? Type in lang sa ating comment box. Hi din po kay Ma'am Thea. Ma'am Bato, I know, student to si Thea Lynn Torres. From Pampanga naman siya. Yan. Ano ang sagot? Sumasagot na sila. Number 2. Number 2. Still looking for the answers. Ethan James says go. Yes. Corinne says go. Go na nga ba ito? Yan. Samantha Nicole and Elena also said go. Ayan, they're correct. Protein. How about number 3? Mitotic arrest deficiency protein. Parang nasa name na niya, sir, yung sagot. Yes, may clue na kayo. Mitotic arrest deficiency protein. So kapag may deficiency, dapat mag-stop ba or mag-go tayo sa ating process?
Okay, number 3 guys. Number 3 na, mitotic arrest deficiency protein. Is it a stop or a go? Yan, mag-antay po tayo ng ating mga Yes, may sagot. konting ano lang po yan, Ayan. lag. Yes, ayan na, meron Ayan. na sir. Meron na. Dumarating na yung mga sagot nila. Oo, Patrick mga James, Andromeda to eh. stop. Corinne, stop. Yes. Mm-mm. Al Ayan, Marie puro said, sila. stop. Puro stop sir, Pierre, no? stop. Of course. The correct answer is Yes, it is Stop. stop. protein stop. And last one is the Stop. anaphase promoting complex or yung Anaphase cyclosome. promoting complex or the Parang Ayan, nasa name na rin cyclosome. promoting. Nasa name na rin, Nasa promoting. name na rin. Oo. Hi, Ma'am Jen ng Andromeda. Siya yung Yes, teacher ng Tutor Andromeda. Jen. Hello, good Tutor Jen, thank you, afternoon. Hello Lagi po. Thank you po. Okay, number 4, may mga Number sumasagot. 4. Lady Isia, go. Samantha, go. Mark Allen, go. Ethan James. Neil Andrew. Uy, may Yan. nag-stop So, ang si Neil sagot po Andrew. sa number 4 ay Should be yes. So, it is go. Yes, Ayan. it's a So, nice go. try. Yun, Should be go. Very good talaga ang ating mga students. Okay? Ayan. Minsan ang ating clue ng ating mga kung siya ay inhibiting or promoting ay nasa pangalan na rin niya. Ayan. So, ayan, sa ating pagtatapos ng ating discussion ng cell cycle ngayon, let us remember that the cell cycle ay nag-occur at siya ay nagaganap para sa function ng growth at development ng organisms. Kagaya ng sinabi natin kanina, yung sa ating zygote na nagde-develop from a mass of cells into a complete organism, at least for the multicellular organisms. And for cell replacement, yung mga nasisira nating cells, such as kapag tayo ay nasusugatan, yung ating balat ay nag-undergo ng cell cycle at saka cell division para ma-replenish yung ating at ma-repair yung ating damaged tissues, and of course for reproduction para ma-produce natin yung ating egg and sperm na i-discuss natin in detail next week. Ayan. And Yun. also, let us remember that cell cycle is regulated through the checkpoints. Meron tayong inhibiting at meron tayong mga promoting proteins, ayan, na nagre-regulate ng ating cell cycle. So, kailangan ang ating cell ay wala siyang damage at masatisfy niya yung mga kinakailangang requirements para makapag-proceed. Otherwise, kung merong kulang or merong damage, mag-stop ang ating cell cycle. So now, sir, we proceed to our assessment. So sana Ayan. ready na rin ang ating mga students para sa kanilang answers. Okay, so If they have additional questions po, no, you can type in sa ating comment box. Baka Yes. meron kayong nakikurious sa a particular checkpoint, you can ask that one over our comment box. Let's proceed with our assessment for quarter 1, week number 3. Go, Shooter Wendy. Okay, so our first question is, which phase of cell cycle does replication of all DNA in a cell occur? So A, is it the gap1 phase? B, gap2 phase? C, the mitotic phase? Or D, the synthesis phase? So type in again your answers sa ating comment section. So lagyan nyo lang na, ayan, may mga sumasagot Item na. number plus your answer. So Yes, again, may which sumasagot phase po. of cell cycle does replication? Replication, take note. Replication of Replication. all DNA in a cell occur. Yan, po, sabi ko nga kanina, ito yung pinakamadaling tandaan. Carl Yes. D, Almarie D, Neil Andrew D, halos D po Naku, ang kanilang mukhang sagot. Bianca Derrick. Makinig So, ah. yes, ang answer po ay D. Letter D, the synthesis phase. Okay, good job, mahusay. Question number Yan, galing. 2. Which phase of the cell cycle does alignment of chromosomes in the equatorial plate occur? So, is it the gap1 phase? A. B, gap2 phase? C, mitotic phase? Or D, the synthesis phase? Okay, so alignment of chromosomes. Okay, wait po tayo sa kanilang mga sagot. Siyempre, wala na dyan yung synthesis phase. Oo, nasagot na. So you only have A, B, and C for you to choose Yes. from. Glidel said, number 1 pa rin pala yun. Let's just wait for your answers. So very active pa rin siyempre ang ating galactic session ng Andromeda. Sabi ni Wow. Elena C. Sir, si Elena siya ang ating laging nauunang sumagot. Danver C. Si RK. Okay. Charles. Ayan. C. Almost, ayan, lahat po sila ay C Letter ang C. sagot. So the correct answer is, of course,
C. Letter C. C. Mitotic Mitotic phase. phase. Ayan. Specifically, sir, alin doon sa mitotic phase? Tutor Eric. Alignment Doon of sa ating metaphase. Oh, Ayan. metaphase. Yes. Okay. Nag-alignment sa metaphase plate Place. or Okay. So, equatorial plate. question number 3. 3. Each phase of the cell cycle, the cytoskeleton are dismantled to provide resources for the M phase. Is it A, the GAF1 phase, B, the GAF2 phase, C, the mitotic phase, or D, the synthesis phase? Parang kaming Ayan. translator dito ni Tutor Eddie. Ganun kami ng ganun. Oo. Nabanggit ko din ito kanina. Merong phase na kung saan sinisira yung ating cytoskeleton para makapag-produce ng spindle fibers. Tama, Tutor Fibers. Eric. Natatanda ko yun, makagalan. narinig ko nga yun sa'yo. So, ano kaya ang sagot ng ating mga estudyante? Ayun, may sumagot na. Nauna naman ngayon si Corinne. Sabi Corinne. niya, Eddie John. B. B din po, si Eddie. Okay? Eddie Ano pa John. kaya? Ayan, Patrick dami na James. sabay-sabay. John Raven. Almost lahat ay B. B. Ano, Tama kakaisa kaya sila? Tama ba sila? So, the answer is... Letter C. It's Letter the C. mitotic phase. Oo, explain Bakit niya maraming konti, sumagot Tutor ng gap? Eric. Oo nga. Bakit maraming sumagot sa GAP2? Kasi nabanggit ko kanina yung ating tubulin dimer. Yung tubulin Yes. dimer ay napoproduce sa GAP2 phase. Ang tubulin dimer kasi kapag sila ay nagkabit-kabit, ayan, ay makakapag-produce sila ng ating microtubules. Ang ating tubulin dimer, sila din yung nagfa-facilitate ng pagbubuo ng ating spindle fibers. Oh. Whereas sa mitotic phase, nabubuo yung ating spindle fibers by the dismantling at saka yung pagbubuo ulit ng ating cytoskeleton. Yeah, sana malinaw to sa ating mga students. And then we proceed to our fourth question. Which phase of the cell cycle the cell commit to cell division? Okay, so is it A, GAP1 phase, B, GAP2 phase, C, mitotic phase, or D, synthesis phase? Nag-commit na siya, no? O ready na siya to Committed na. divide. Ready for Ayan, the committed. Ayan, Ready na. parang nabanggit ko din Go, ito go, go. kanina. Ayan. Naalala ko din yan. Si Corinne, so na-confuse daw si Corinne, pero that's okay. At least nakaklarify Oo. natin yung mga concepts. No? Yes. Yes. Para na talagang mga estudyante natin tong Andromeda na to, no, sir? Yes. Natatanda ko na nga halos yung mga name nila. Familiar na yung Yes. mga name. Yes, very active. Ayan, ano kaya ang sagot Okay, nila so dito sa number 4? Ethan James, A. Patrick, A. Kasi we have the same set of choices naman, no? So, process of Oo, elimination, and of course, tandaan yung mga specific na Nasagot nangyayari na. talaga for Okay, so specific most, stage. ang sagot most nila ay A. Tama A. kaya yung A, which is the gap 1? Gap 1 pa lang, magko-commit na. Bisa mo mag-commit. May So, sumasagot ang ng iba. Ay, oo, ang sagot daw ay, it is the synthesis phase. Okay. Ayan, wait, parang meron tayong correction Ay, dyan. ba? Ay, correction. Ayun, correction. nga po pala, may correction dyan. It is letter A, yung ating Okay. GAP 1 phase. Ganun talaga, Ma'am Tama. Wendy, tama. Sorry. Kung kailangan, umpisa pa lang, nagko-commit na tayo. Oo nga. Kasi kapag Tama nga walang naman, commitment no? sa umpisa, hindi tayo Mhm. matatapos. Ayan, so Parang GAP yung 1. pag-tutor natin, Okay, ano, letter dapat A, GAP 1 committed. phase. A po iyon, ha. Again, number 4 is A. So, tama Yay. halos ang ating mga estudyante. And then, our last question, which is not a requirement for a cell to proceed in S phase. Not a requirement. So, A, there are no damages to DNA. B, the cell has an appropriate size. Mhm. C, sufficient nutrients are present. Or D, spindle fibers are attached to kinetochores. So, ano daw yung not a requirement? Medyo parang trick question, ah. Saan? Not a requirement Not a to proceed in requirement. the S phase. Yan. Ayan, elimination lang tayo ulit. D daw po. Sabi ni Patrick, D. Lady. D. Ayun ako, may Lawrence, D. ano sabi ni Kendrick, true. I think doon sa commitment siya Jimwell, D. true. Ayan. Ayan, halos D po sila lahat. And the correct answer is D. Letter D. Hindi Galing. naman Spindle required po sa- fibers are attached to the kinetochores kasi yan ay nangyayari sa M phase, Ibang sa ating phase, mitotic yes. phase. So, mitotic phase kasi siya. Okay? So, mukhang okay na naman based
sa results ng ating Result ng assessment. Yes, mukhang assessment. okay na okay. At ang maganda dito, sir, meron tayong mga na-clarify na nakakalitong concepts. Concepts. Yes. So, Tandaan, ah, wag malilito ha. You just nga. have to to Pero clarify the anyway, so di concept. ba, pwede naman silang magtanong sa atin if ever. And you can also watch the replay of the episodes. Pwede nyo Yes. screenshot yung mga concepts para at least meron kayong advance copy or kapag pina-assignment or diniscuss na ninyo within your online class, ay makakapag-participate kayo sa inyong mga respective na teachers. So yun ang Yes. yun ang kagandahan ng nag-a-attend tayo ng mga tutorial sessions like this. Di ba, Sir Eric? Yes po, Shooter Tony. We are now ready for your words to ponder. Sino po ba ito? Okay, Ay, ako si po Tutor to. Wendy pala. Tutor Wendy, sorry. Super Tony. So, sabi dito, ni Nikki DeLoach, isa siyang American actress. I cannot stress the importance of pausing to take a few deep breaths throughout the day. It's simple and effective. So, siguro kailangan natin yan. Yung cell cycle nga, di ba? Nagpo-pause siya para sa checkpoint. So, ganun din tayo sa ating Yes. mga buhay. Ang dami man natin ginagawa, give time para huminto saglit. Tsaka mag-reflect din kung tama pa ba tayo, nasa tamang direction pa ba tayo. Gaya ng ating cell cycle. Kaya nga may mga checkpoints siya, di ba? Especially sa ating mga teenagers, no ma'am? So, Yes, marami sir. sila. Minsan parang iniisip nila, ang dami-dami nilang ginagawa. Pero actually, that is just a preparation, no? Preparation pa lang yan sa totoong laban ng buhay kapag nag-college na kayo. Hindi pa yan real life talaga. Kaya wag sila Oo. masyadong ma-stress, di ba? But don't forget to take a deep breath, relax syempre. Yes, relax. Maghanap pa rin ng pagkakataon para malibang ang sarili, mag-unwind, tapos balik ulit sa responsibilities. Ganun lang naman ang buhay. Yes. Okay. So, for your feedbacks po, ito dito tayo, sir, sa feedbacks, no? Yes, If you have comments. Ayan. So, you can We go to value your feedback. Please scan nyo Or you lang can yung ating scan QR code. QR code. code. Magda-direct yan sa inyo sa ating feedback form, or you can type sa inyong web browser tinyurl.com/e2live feedback form. So pwedeng mag-send kayo dyan ng words of encouragement or ano ba yung gusto nyong i-improve pa ng ating mga sessions, or might as well baka gusto nyong mag-recommend ng mga individuals or professionals na pwede nating i-guess na maalam sa discussion natin about sales. So pwede kayong mag-recommend sa ating feedback form. Again, that's tinyurl.com/e2live feedback form. So hihintayin namin ang inyong mga feedback.